ang spirito ng Pasko. Time swiftly passing by. Napakabilis po ng mga oras. Nakikita po natin dyan sa TV, sa ating picture. Yan po ay kamakailan lang nung isang taon. That is the last Sunday of 2024. At yung nasa taas naman po yung last prayer meeting ng 2024. Napakabilis ng mga panahon at ngayon po ay 4 na araw na lamang ay sasapit na naman tayo sa panibagong Pasko. Tulad ng awitin na naririnig natin sa mga bata, Pasko na naman o kay tulin ng araw. Paskong nagdaan, di ba balik kailan lang? Ang bilis. Pagdating po sa Christmas, maraming mga anticipations and expectations. This Christmas, there are 3 kinds of people. How are they going to celebrate their Christmas? Una, may mga taong masasaya ngayong Pasko. Maaring nandyan yung mga kasagutan sa kanilang panalangin. Maaring they receive blessings and material things, kalakasan, buo ang kanilang pamilya. In contrary, meron namang mga nagdiriwang na malungkot ang Pasko. By some circumstances that makes them sad, may mga pagkakataon na kung saan naging dahilan kung bakit parang napakalungkot ng Paskong ito. For some, they are mean. Parang wala lang. Pangkaraniwan na lang to, linilipas na lang namin, tinutulog na lang namin ng Pasko. We are neither sad nor happy, but being mean will fall sa pagiging sad pa rin. Saan po kaya tayo napapabilang ngayong darating na Pasko? Are we happy? Are we sad? Or are we just mean? Or parang wala na lang sa atin po ang Paskong ito? Merry pa nga ba ang Pasko? Happy pa nga ba ang New Year ng bawat isa? As years goes by, pabigat ng pabigat at pahirap ng pahirap ang pagse-celebrate ng Kapaskuhan. I once shared this, but for my introduction, let me share you again yung mga burdens, yung mga konsepto, yung mga traditions of Christmas na minsan, kadalasan, nagpapahirap sa atin. Bakit parang ang hirap sumabay sa pagiging masaya ngayong Pasko? First is the concept of family ties. Yun yung mga nakikita natin sa mga commercial na ipinapakita ng Coke, na pag binuksan na yung Coke na bumubula, kompleto si nanay, si tatay, si kuya, si lola, na dapat buo ang pamilya. Concept of family ties. Maganda po na tayo ay buo ngayong Pasko and it makes us happy, pero ilan pong porsyento ng pamilya ang nabubuo pa sa panahon ng Pasko? Hiwa-hiwalay na ang mga anak, may mga kanya-kanyang pamilya, may mga nai-stranded ngayon dyan sa Batangas. Meron namang talagang nagtatrabaho panahon ng Pasko. Meron namang mga pumanaw na at kinuha na. And because of that family ties na hinahanap-hanap natin, yung mga wala na talaga at hindi makararating, it makes us sad because that is one of the burdens of Christmas. Lalong higit pa siguro yung lungkot ng mga OFW, bagamat sila po ay may mga kasamahan, hinahanap-hanap nila ang kanilang pamilya. And it gives us burden to celebrate Merry Christmas because of the concept of family ties. Pangalawa is the concept of fine dining. Hindi lang dining, kundi yung masarap na handa at Noche Buena. Ito ay nagiging burden sa atin. Diba? Yan nga yung burden na kung saan papaano natin pagkakasyahin ang 500, papaano natin gagawing masarap ang mga luto natin, nabe-burden tayo. Kasi ang dami-daming lumalabas sa TV, ipinapakita yung mga hamon, yung mga spaghetti, yung mga lechon, mga nagko-commercial, at hindi po lahat naman ay may ganong handa. And it gives us burden. Sapagkat iniisip natin na kailangan, in order for us to be happy, it's not just an ordinary dining, but it should be a fine dining. Hindi nga lang po problema yung hahanda. Alam niyo po ba, para sa mga nanay, problema din yung pamimili ng ihahanda. Pumasok kayo sa grocery ng mga alanganing oras na magpapasko, ay parang gustuhin mo na lamang na magpansit kanton at umuwi sa bahay. Di ba? Kung bibili ka rin lang ng 1 kalahating kilo ng spaghetti, abay,
kalahating araw ka rin nandun. So, it gives us burden. At hindi lamang po yan, some concept of Christmas, ito yung Christmas concept na meron today, is the concept of vacation. Na dapat ngayong Pasko, abay, maiba naman dapat ang buhay. Sabi nga po nung isang kataga, para daw po tayong mga niyog, nabubuhay na lang, nakayod ng kayod. Na dapat naman pagka gantong Christmas, nandun ka naman sa mga magagandang lugar, nag-out of town ka naman, nagbi-beach ka naman, para maiba naman. And what if wala tayong ganung pribilehiyo? What if wala kang ganung panahon? It gives us burden. It gives us comparison na parang it's just mean for me. Paano ang Pasko mo? Wala lang, tutulog lang, ganito lang. And it's not merry because of those burden. Sapagkat kailangan din naman po natin yung mga bagay na yon. The gifts or the burdens or the concept of gifts. Diba? Namumroblema tayo sa ating mga ririgaluhan, namumroblema tayo sa ating mga natatanggap, and even the concept of materialism. Burdens of Christmas. Masaya tayo pagka may mga napapaskuhan, pag may mga nagbigay, pag may mga bonus, 13th month, 14th month, it gives us happiness, material things. Pero paano kung wala? Ngayong Pasko, kung kailan Pasko, tsaka nagkakaroon ng sale, ngayong Pasko, tsaka nagkakaroon ng mga bagong paglabas ng model ng sasakyan, ng mga cellphone, na kung saan, hindi naman lahat tayo ay may kakayahang maka-afford ng mga bagay nito. Sobrang pagiging mahilig natin sa material things, na kung saan dapat pag Pasko may bago. That is the concept, that is the tradition. Isang taon na yung iyong wish list, apaw na, umabot na ng 100 yung iyong add to cart, hindi na pwede magdagdag, wala ka pa rin na i-check out. Diba? Sabi nga ng Lazada ngayon, i-check out mo na yan. Diba? Wala hanggang add to cart lang. The concept of materialism. Diba? Kailangan ngayon, meron tayong mga extra gifts. Sa mga nanay naman, sa mga kababaihan, parang hindi kompleto ang Pasko pag hindi tuwid ang buhok. Diba? Yung kilay ko ay kulang na ng talukap. Yan naman talaga yung concept of Christmas eh. Kaya nga tuwan-tuwa ang mga salon, wala namang masama. Pero, pagka hindi tayo nakasabay, kabawasan din sa kaligayahan natin. Materialism. Yan po. We are even pressure sa ating mga pagbibigyan. Ano ba ang tatanggapin? Ano ba ang ibibigay sa kanila? At tayo rin naman, nag-expect din tayo in return na matapos tayong bigyan, ano naman kaya yung aming ipapalit? Dahil po dyan, napakahirap tuloy sumaya kung wala o kulang ang ating pera ngayong Pasko. If that is the requirements, yung mga nabanggit natin, if that is the requirements for Christmas, ilang porsyento lang ang may karapatang maging masaya? I'm saying that is correct. Wala pong masama, but it's incomplete. Because, balikan po natin ang original Christmas. The concept of original Christmas. When Christ was born, first, there is no concept of family ties. Hindi po reunion. Mary, Joseph, walang kapatid, walang mga pinsan, walang lola, walang lolo. Hindi po sila buo, yet tinawag na Merry Christmas. There's no such thing as fine dining. Kung tutuusin nga, kung alam lang ng Israel na ito talaga ang Bisaya, ay talagang ipagpapatay ng baka, ipaghahanda. Pero wala pong mga handaang naganap. Wala pong Noche Buena. There's no such thing as fine dining. There's no such thing as vacation. Hindi po sila nagbabakasyon, bagamat may census noon, hindi sila naka-check-in sa isang 5-star hotel, lying in a manger ang kanilang tinutuluyan, sabsaban. Hindi po yung comfort. There's no such thing as precious gift. Bagamat ang mga wise men ay dumalaw sa kanila, ito po ay sa panahon na ang Diyos po ay bata na or malaki na. Pero sa kapanganakan, there's no such thing as gift. There's no such thing as material things. Wala mga pailaw, wala mga kung ano-anong mga bagay. That is the original Christmas. Yes, yet, sinabi po ng Bible, nung araw na yon, good tidings of joy. Doon na buo yung concept of Merry Christmas. Again, there's no
Hindi po masama that we celebrate Christmas on a traditional way na ginagawa natin if it makes us happy. Pero kung wala kang mga bagay na yon at wala kang makitang dahilan, balikan natin yung espiritu na ipinagkaloob ng Diyos sa sanlibutan upang ang bawat isa ay maging masaya. The spirit of Christmas. Pag sinabi pong spirit, ito yung atmosphere. Ito yung ambience, ito yung paligid mo, ramdam mo, ito yung aura ng mga tao, ito yung bumabalot sa iyo. It is the spirit is responsible for the response of everything in our life. Yung ramdam mo ang aura niya, masaya ba siya, malungkot ba siya? And this spirit is a prerequisite for us to get merry this Christmas. Balikan natin. Let's check ourselves. Do we have this spirit? First, ang unang spirito po ng tunay na Pasko ay ang spirito ng pag-ibig. Ang spirito ng pag-ibig. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Look at the word, so love. Ang concept ng original na Pasko, bakit masaya? Kasi ito'y punong-puno ng pag-ibig. Sabi kanina sa awitin, isn't it amazing how He came? Papaanong siya dumating? Hindi naman ito bongga, hindi naman, simple lamang. Not just how He came, but why He came. Yun po ang dahilan. At anong dahilan? Bakit ba bumaba ang Panginoon? He came to seek and to save which are lost. Siya po ay bumaba hindi para maghari, hindi para paglingkuran, kundi out of love. Dahil sa malalim na pag-ibig. Kaya ang Diyos po ay bumaba dito, kaya siya isinilang, kaya meron tayong Pasko, dahil ang Pasko po ay motivated by goodness and love of God. So ang isang tunay na spirito ng Pasko, dapat nababalot ito ng pag-ibig. That's why, nung araw na yon, there's a great tidings of joy, Mary, sapagkat ito po ay puno ng spirito ng pag-ibig. Do we have that spirit this Christmas? First, do we love ourselves? Siyasatin natin, ganun ba pa natin kamahal ang ating sarili? After all the frustrations, the failures, minsan may mga pagkakataon na sa ating buhay, parang ang baba ng tingin natin sa sarili, parang hindi natin ganun kamahal ang ating sarili. Do you still love yourself? Do you still love your family? Nababalot ba ng pag-ibig ang inyong pamilya? O maari naman ngayong Pasko ay meron tayong mga hindi pagkakaintindihan, sa magkakapatid may mga hindi nagpapansinan, sa mga magkakamag-anak. Ito po ay dahilan, sapagkat kahit kompleto kayo dyan, kung wala ang spirito ng pag-ibig, there will be no Merry Christmas. The love for yourself, the love for your family, the love for your company, kung sino man yung mga kaibigan mo, kung sino man yung mga lagi mong nakakasama, meron pa bang espiritu ng pag-ibig sa inyong samahan? The love for your work. Mahal pa ba natin ang ating trabaho? O ngayon tuwan-tuwa tayo sapagkat alam nating bakasyon, pero ito na naman, January, pasok na naman, pagod na naman. Huwag nating kalimutan na minsan pa pinanalangin mo sa Panginoon ang mga trabahong yan. Yes, mapagod ang mga trabaho, there are burdens, but do we still love our work? Do we still love our study? Do we love our church? Do we love even God? Pag ang isang puso po ay puno ng pag-ibig, wala man ang mga material na bagay, wala man ang magagandang lugar, pero ang isang taong puno ng pag-ibig, puno ng kaligayahan. At yun po ang concept. Kaya ang Panginoon, alam niya, He came to die. He was born to die. Sabi ko nga po, wala naman sa atin dito na ang intensyon ng magulang, ay ito'y pinanganak para mamatay. Ang plano ko dito'y mamatay. Wala pong ganun. Alam nating mamamatay ang ating mga anak, pero walang nagplano ng ganun. Ang plano natin, ikaw ay magiging engineer, ikaw ay magiging abogado. Pero ang Diyos Ama, simula pa lang sa umpisa, anak, anong plano? Ang plano, pag pinanganak ka, kailangan mong mamatay. Kung hindi yun balot ng pag-ibig, hindi gagawin yun ng Diyos. But because out of His love, para lang magkaroon ng kasiyahan at kaligayahang muli ang sanlibutan, ipinagkaloob ng Panginoon. Ganon din po sa atin.
We should love whatever you do, wherever you are. Diba? Kahit sabihin nandito lang kayo ngayong Pasko, mahalin mo ang sitwasyon na meron ka. Hindi sinasabing diyan ka na lang, pero kung ano ang meron, kung sino ang kasama, kung ano ang trabaho, kung anong ginagawa, mahalin. Sapagkat yan po ang susi sa pagkakaroon ng isang espiritu ng Pasko. Do we have that spirit? O kabaligtaran ng pag-ibig? We have the spirit of hatred. Galit na galit tayo dun sa nakabunot ng hamon sa palabunutan. Do we have the spirit of anger? Kabaligtaran. Galit tayo sa sarili natin, may bitterness tayo sa puso natin, may pagdadamdam tayo sa ating pamilya, sa ating kapatid, sa ating mga katrabaho, sa ating mga minamahal, sa ating kaibigan, may pagdadamdam ka sa pananampalataya natin, maging sa Panginoon, may pagdadamdam ka. That is not the spirit of Christmas. If you want to be happy this Christmas, hilingin mo sa Panginoon, Lord, kung ano man ang mga negatibo sa puso ko, palitan mo uli ng pag-ibig. Kahit nasa magandang lugar ka, kahit kumakain ka ng masarap, kahit umabot pa ng 19th month pay ang bonus mo, kahit kompleto pa kayo, kung ang puso mo ay walang spirito ng pag-ibig, hindi ka magiging masaya. There is no spirit of love, there's no merry this Christmas. Hilingin natin sa Panginoon yun. Kahit nahihirapan tayo sa ating trabaho, kahit nahihirapan ka sa pag-aalaga sa may sakit, kahit nahihirapan ka sa iyong mga ginagawa, Lord, ang bawi ko na lang dito yung pag-ibig. Yung bigyan mo ako ng patuloy na pagmamahal sa aking nakakasama, sa aking ginagawa, sapagkat ito po ang magpapasaya na maaring baon natin hindi lang sa araw ng Pasko. Kakambal ng pag-ibig is the spirit of forgiveness. Espiritu ng pagpapatawad. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 32, "And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another." Magpatawaran kayo sa isa't isa, sapagkat ganun din ang ginawa ng Diyos sa inyo. Ang spirito ng pagpapatawad. The same motivation why Jesus was born, out of love. And out of love, it led to forgiveness, kakambal ng pag-ibig, ang pagpapatawad. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Meron ba tayong kinasusuklaman? Meron ba tayong pinagdadamdaman? Anong pinagkaiba nun? Yung kinasusuklaman, kaaway mo talaga yun eh. Yung pinagdadamdaman, kaibigan mo dati yun eh. Mahal mo sa buhay yun eh. Kaya lang, hindi mo gumagawang lubusang masuklam, kaya nagdadamdam. Ba? Kinasusuklaman man o pinagdadamdaman, hindi po yan ang tamang spirito. We need to pray for God, Lord, ang bigat. Lalo pa yung ikaw ay nasusuklam at nagdadamdam, sirang-sira na ang spirito mo, pero siya kumakanta ng video okay. Hindi niya alam na bit-bit mo lahat ng sama ng loob. Diba? Maraming papasok na sama ng loob ngayong Pasko. Diba? Pero sikapin natin the spirit of forgiveness. Di bali na, makapagpalamang na. Ang Diyos ang nakakaalam. Unang bagay, meron ka bang kinasusuklaman? Yung nagagalit ka talaga sa taong ito, probably ginawan ka ng masama, mahirap pong magpatawad, pero sabi doon sa ating nabasa, kung papaanong pinatawad din kayo ng Panginoon. Meron ka bang pinagdadamdaman? Sana, hilingin natin sa Panginoon. Lalo pat, hindi natin pwedeng kabig-tulakin. Sana, bigyan tayo ng spirito, ng lakas ng loob, na unti-unting lumapit, makausap, makamayan. Yan ang pinakamagandang spirito at papasko. Kinasusuklaman, pinagdadamdaman, o baka naman, meron din tayong kinaasaran. No? Merong mga ganun eh. Yung hindi naman ako galit, pero ayoko, asar ako dyan sa taong yan. May mga sa trabaho, di may mga, ako, di araw-araw kang asar. Araw-araw mong nakakasama sa trabaho, araw-araw. Hilingin mo, Lord, Spirito, tagtagin mo nga itong gatong Spirito, hindi maganda.
Sana'y makita ko yung magagandang katangian pa rin niya kahit pangit yung iba, kahit mas maraming pangit. Tagtagin niyo yung spiritong ganito. Meron ba tayong kinasusuklaman, pinagdadamdaman, kinaasaran, o yung spirito ng kinaiinggitan? Tagtagin po natin. Mabigat yun. Alam nyo ba ang mahirap na inggit? Hindi yung sa mga nasa labas, yung nasa loob. Yung pag malalapit sa buhay mo ang kinaiinggitan mo. Even Joseph, nagkaingit-inggitan silang magkakapatid. Kung meron pong ganun, sana hilingin natin sa Panginoon yung spirit of forgiveness. Na Lord, sana tulungan mo ako na mawala po itong mga gantong spirito. Pagsama-samahin natin yung mga spiritong yan, yung meron kang spirito na may kinasusuklaman ka, may pinagdadamdaman ka, may kinakaasaran ka, may kinaiinggitan ka, anong tawag dyan? Masamang espiritu. Kaya ang dapat dyan itakwil. Paputukan. Okay? Iwanan na natin. Diba? Iwanan na natin. Ramdam na ramdam mo. Pag sinabing spirit, ito yung ambience, yung aura. Ramdam na ramdam mo ang spirito ng isang tao. Ang hirap pasayahin yan. Kahit isama mo yan sa Boracay. Segundo lang ang ngiti niyan, mamaya nakasimangot na uli yan. Ang hirap pasayahin ng taong walang tamang spirito. Pero ang taong may tamang spirito, di ba? Kahit pansit canton lang ang Noche Buena mo, di ba? Tuwan-tuwa yan. Kasi napakahalaga yung tama ang spirito. Kaya hilingin natin sa Panginoon, search our heart. Anong klaseng spirito? Do we have the spirit of love? Do we have the spirit of forgiveness? Luke 2 verse 7, ang spirito ng pagiging kontento. Dahil sa pag-ibig ng Diyos at pagpapatawad, ito'y sapat na upang ang tao ay maging kontento. And she brought forth her firstborn and wrapped him in a swaddling clothes. The spirit of Christmas, hindi bongga eh. Diba? Pag tayo pinanganak, kahit papaano, nakahanda na ang mga lampin, ang susuotin. Ito, swaddling clothes. Alam niyo yung swaddling clothes? Diba? Doon po sa kanilang custom during that time, ito po yung itinatali din, ibinabalot din sa mga namamatay. Kaya Jesus Christ was born to die. Swaddling clothes. Tapos laid him in a manger. Diba? Sabsaban. Because there was no room for them kasi nga may census in the inn. But still, ipinakita ng Panginoon na kahit simple lang, kahit ordinaryo lang, ngayong Paskong ito na sinilang ang Diyos, ipinapakita ng Diyos the spirit of contentment. Simplicity. Walang masama kung talagang meron. In fact, kung may time magsaya at dapat nga magsaya. Kasi hindi rin laging ganun ang takbo ng buhay. Pero kung talagang yun lang, sikapin nating maging masaya doon. Contentment. Lalo pa sa mga kabataan, sa mga bata, tulungan natin. Turuan po natin sila na maging kontento. Diba? Maging kontento. Nag-uusap kami ni Pastor Lem. Lagi kami, ano bang ating handa sa Pasko? Diba? Sa'yo, anong share mo? Diba? Sabi ko, kahit ano na lang. Nakakapagod na rin ngumuya eh. Diba? Sabi ko, 1 o 2 putahe lang. Ang hirap din kainin ng madami. Naghalo-halo na. Oo, 1 o 2 putahe lang. Okay, bahala na. Okay, ano na lang. No? Sa Pasko yun. Pero sa bagong taon, may order kami lechon. Sa ulap, Kuya Earl, ulo lang ata, dila. Pero kung may lechon, happy, masaya. Kung ano lang yan, kung chippings, ay masaya pa din. Be content. Sa ating mga natatanggap ngayon. Kaya minsan, nagiging burden din na nagbibigay. Diba? Yung pagbibigay na, naku, baka mamaya ay mag-compare itong mga binigyan. Nagkakabukasan ng sobre. Kung ito lang muna, maging masaya tayo. Be content. Kung walang cheese, ang buko pandan pa rin yun. Hindi naman nakalagay na buko, cheese pandan.
Diba? Sa mga kabataan, maging kontento. Hello, mga kabataan dyan. Kakain na nga lang kayo, hindi na nga kayo tumulong sa pagluluto eh. Tapos pagkakain naman ngayon, nahawakan na uli ang cellphone. Paano sasaya? Burden na burden ng mga magulang. Sa pamamalengke pa lang, 3 oras bago makalabas ng Unitap. Traffic, 1 oras. Magkakayod ng niyog. Tapos hindi pa luto, may pumapapak na ng lumpia. Magpupuyat yan ng alas 12. Tapos siya rin ang maghuhugas. Talagang hindi merry ang Christmas. Hello? Narinig nyo na ba yung minsang mga nagbe-birthday? Huwag na lang maghanda. Mapagod. They want to be selfish. Bibili na lang ako na lang. Pero gusto nilang magpasaya ng iba eh. Pero dapat may tulungan. Diba? Sipag. At maging kontento. Diba? Bawasan nyo muna yung pag-i-scroll ngayong Christmas kung kukunti ang handa nyo. Siyempre, makikita natin, wala namang masama na mag-post. Siyempre, privilege din naman natin yun. Makikita natin, ang dami nilang handa. Kaya alam niyo, yung mga nandun sa mga liblib na lugar, masasaya ang Pasko na mga yun. Kasi wala silang pagkukumpiran. Wala silang pagkukumpiran. Diba? Spirit of contentment. Kung ito lang, masaya pa rin ako sa Panginoon. Yung spirito na dala ng Pasko, sinilang ang Panginoon, at napasa puso mo siya, binigyan ka ng spirit of contentment. Because if you have Christ, you have it all. Amen. Be content this Christmas. Number 4, ang spirito ng pagbibigay at pagpapasalamat. Sabi dyan, with the angels of multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, glory to God. Ang concept ng Christmas, ang tunay na spirito nun, love, forgiveness, contentment, sacrifice or giving. Panahon ng pagbibigay, ibinigay ng Panginoon, at ang in response, nagpapasalamat. Nagpapasalamat. Ngayong Pasko, iba-iba tayo ng sitwasyon. Pero kung kayo ay pinadaan ng Diyos ang pagpapala sa inyo, let's be generous, maging mapagbigay tayo. Walang masama. Napakasaya nang tayo po ay nagpapasaya. Let's be generous. This is the spirit of giving. At sa tatanggap naman, dalawa lang yan eh. Either, alam nyo pa na panahon ng buhay, may panahon na ikaw nagbibigay, may panahon na ikaw ang tumatanggap. At kung tayo naman ang tatanggap, maging mapagpasalamat at maging masaya. Alam nyo ang nagpapapawi ng mga gastos ng mga nagbibigay sakripisyo? Yung makita nilang naging masaya yung pinagbigyan. Diba? Sabi ko nga po, alam nyo yung mga regalo ng mga ninong-ninang, kaya minsan parang pera na lang eh. Makapunta lang yan doon sa mga bibilhan, katakot-takot na pila, traffic. Turuan natin ang mga bata na maging mapagpasalamat. Ngayon parang baliwala na lang ang pagtanggap ng mga regalo. Diba? Pag nabigyan ng aginaldo, dati ibang-ibang saya nun eh. Ibang-ibang saya. Ngayon, parang dahil nga may comparison, may mga demand, kasi naman ang demand lang dati, laruan, ngayon cellphone na. Makakabili ba naman yung 150 ng cellphone? Kaya dati, masaya na tayo sa 200, 150. Kasi talagang pagpunta natin tindahan, di natin mauubos sa sari-sari store yun. Ngayon kasi, ang demand, mabibigat. Pero mga kabataan, tayong mga adult, matuto tayo magpasalamat. Kung may mga tao man nagbigay sa iyo ng kapirasong bigas, kung meron man sa'yo nagbigay ng konting aginaldo or kung ano pa man, abay, salamat. At kung tayo naman nagbibigay, salamat, ikaw ang daluyan ng pagpapala. Let's be generous this Christmas. Kung may ibibigay din lang naman, ibigay. Ayon sa iyong kakayahan. Diba? Let's be generous to our friends, to our family. At kung wala, pasensya. Ang hirap din ng ikaw ay dating nagbibigay na para bang automatic lagi kang maibibigay. Ang tao pong may pag-ibig, kung talagang meron, magbibigay. Pero kung panahong wala,
salamat na rin. Pasalamat na rin tayo. Kasi nga, hindi lang material things eh, di ba? Yung presensya, yung kung ano pa man, the spirit of Christmas. Panghuli po ang spirito ng kapayapaan. And suddenly there was with the angel a multitude, the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest. On earth, peace, goodwill toward men. Yun ang spirito. Nung dumating ang Panginoon, binalot ng kasiyahan, kaligayahan, ang pinakang isa sa mahalagang spirito na dinala ng Diyos, the spirit of peace. Kapayapaan. Bakit po? Meron bang gera nung time na yon? Bakit kailangan ng peace? Wala pong gera nung panahon na yon. But they are at war with God. Remember, when man committed sin, from being friends, they became foes or enmity. Nagsimula ang galit ng Diyos nung pinili ng tao ang dyablo sa hardin ng Eden. And because of the wrath of God, kita nyo ang Panginoon. Kaya minsan may nagtanong sa akin, Pastor, bakit ganun yung Old Testament? Puro na lang pinatay, pinatay, pinatay. Because God is full of wrath. Kaya nga, gusto nang gunawin ng Panginoon sa baha through Noah's flood. Maraming mga instances na halos ubusin na ng Panginoon ang mundong ito. Ginagamit niya ang mga kaaway ng Israelita para ubusin ang mga Israelita. Konting pagkakamali, patay agad, ubus agad. Because God is full of wrath, sapagkat ang nakikita niya sa buong mundo, ito yung mga taong nagtaksil, ito yung mga taong pinagkaluluwa ko, ito yung mga taong pinagpalit ako. No one can pacify the wrath of God. Naghain ng mga handog na dugo ng mga tupa, pero galit pa rin ang Panginoon. Mayroong mga hari, may mga propeta, galit pa rin ang Panginoon. Nagtayo sila ng iba't ibang relihiyon, galit pa rin ang Panginoon. Ibinigay ang 10 Commandments para medyo maging matuwid naman, galit pa rin ang Panginoon. No one can pacify the wrath of God. Not until it is God Himself, siya na rin mismo ang gumawa ng paraan para mapacify ang aking galit. God sent forth His Son. At nung ang Diyos pinanganak, hindi lang pinanganak, kundi naging kabayaran ng kasalanan sa cross, doon lang napayapa, sapat na ang aking anak, upang bumalik ang kapayapaan nating dalawa. Yung peace na tinatawag doon, yung ang tao pwede na uling makalapit sa Diyos. Kabaligtaran ng peace, di ba? Sabihin natin, meron kayong mga kagalit. Di ba hindi ka makadaan doon, hindi ka makalapit? Naku, parang hindi kami batiin yan eh. Siguro kahit tutok na iikot kapag kagalit mo yung kaharap mo eh. Di ba? Pero pag peace, pag okay na kayo, abay, lakad na ako dyan, pasok pa ako sa loob. Ganon ang sitwasyon ng tao dati. Kahit anong paghahandog mo, kahit anong penitensya mo, hindi ka pwedeng makalapit sa Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan na dinadala ng tao. Pero ano ang nakapagbura sa kasalanan na yon? Ang dugo ng Diyos. At dahil ang Diyos nasa puso mo, nasabi ng Panginoon, good tidings of joy. Dahil dito sa ipapanganak na ito ang maging susi upang magkaroon uli ng kapayapaan between God and man. Salamat sa kapayapaang ipinagkaloob ng Diyos. Alam nyo, ang isa pang kapayapaan, yung kapanatagan na alam mo sa buhay mo, panatag ka sapagkat secure ka. Diba? Panatag na tayo pag may St. Peter na tayo, panatag na tayo pag may insurance na tayo, panatag na tayo pag may college. Ang tawag diyang kapanatagan. Pero ang tao, hindi pwedeng mapanatag ang kaluluwa hanggat hindi siya nakakabalik sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, the spirit of peace, ibinalik niya. And if God gave us the spirit of peace, hindi lang po yun yung kapanatagan na meron na tayong Diyos. Yun yung kapanatagan na ang Diyos, alam natin, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. May we have the spirit of peace this Christmas. Payapa, yung, alam niyo, ang gandang regalo nun. Yung, kahit maraming umaatake sa'yo, marami kang iniisip, maraming galit, pero ikaw, kalmado lang, ang gandang regalo nun ngayong Pasko. Kapayapaan ng puso't isipan. Kaya this Christmas, Lord, ang bigat ng puso ko, pagod na ako, or kung ano pa man, Lord, pakalmahin mo naman ang aking puso. Pakalmahin mo ang aking damdamin. Gusto ko ng kapayapaan. And that is the spirit of Christmas. 4 days from now,
It's already Christmas. Let's search our hearts. Huwag na natin pag-usapan kung magkano ang nabunot nyo, magkano ang bonus nyo, anong bago sa'yo. Hindi na yon. Pag-usapan natin, kamusta ang puso mo? Meron ka ba talagang espiritu ng tunay na Pasko? Kasi kung taglay mo yung tunay na espiritu ng Pasko, kahit sino lang ang kasama mo, kahit ano lang ang handa mo, kahit nasan ka pa, merry ang Christmas na ito.